Okay. Tingnan ko kung malakas yung aking So, magandang araw again sa lahat ng Muslim around the globe. No? Binabati ko kayong lahat ng magandang araw. Peace be with you all. And enjoy your life with Christ, not with Allah. I told you, ang Quran ay walang bakas ng lumipas. Quran, there's no trace of the past. Your Allah is not the God of the beginning and the end. He forgotten Lot. Lot is the origin of Moabites. And David, to his grandmother Ruth, is a Moabite. So in Islam, David cannot be born. So your Allah has an amnesia of all his creation. Parang saya. Tingnan ko yung boses ko. I want to check my voice in my phone. Let's view the live here. And David. Yeah. Magaling. Magaling pala. Okay. Mother Ruth is a Moabite. Okay. So, meron na akong video nun, no? Meron na akong video noong answering Lot. The take Lot of Islam. Okay. Now this is a exciting teaching of Islam. Every Muslim, they said, we are given by Torah. Moses gave us Torah, yung helicopter. The Torah is the 5 books of Moses. So in their verse, Allah give Torah. So what is Torah? 5 books of Moses. So in their Quran, there's no such thing as Genesis, Numbers. Okay. So let's continue our lesson for today. To all Islam around the globe. I hope you will try you watch this video. Okay? So first of all, let's try to view the slides, okay, that I prepared for the Muslim. Because they are genius. Like Jamil said, we have diploma. Nag-aaral kami. Okay, edi patunayan natin nag-aaral nga kayo. Si Ali Abiad daw nag-masteral pa yan. Ano master sardines lang. So ngayon titingnan natin by genealogy. So tingnan ninyong mabuti yung genealogy ng Muslim, ano. So tinalakay ko na noon yan doon sa 400 plus years. Patay na si Ismail at sila sa Akasakubat Israel doon.
Yung 12 tribes sa Egypto, after 500 years, 430 years, mga inapo na lang sa kuko yun. Ano? So, I hope na maita-translate naman to ang aking Tagalog sa ibang wika dahil may Google Translate naman na lumalabas dyan kung ano wika yung type na lumabas. So, ngayon, mga minamahal kong Muslim, na napagkagagaling, pagkagagaling nyo magkalat ng kasinungalingan, pulot-pulot ng Biblia, sisiraan nyo yung Bible, makakuha lang kayo ng tao. Kahit kung sa inyo yung patripasyan ang harapin nyo, hindi yung mga Trinitarian na Father and Son, mananalo kayo talaga dyan dahil na nasabi nyo tatlo yung Diyos. Walang ganun, no? Kaya nga yung patripasyan ni Islam is a belief. We have only one God who offer himself as a lamb, and he go to heaven and he pour out his spirit to us in Joel 2:20-32. And the prophecy fulfilled in Acts 2:16-21. Now, sa Islam genealogy, ang asawa ni Abraham ay si Hagar. Nagkaanak silang si Ismael. Nagkaroon ng Kedar at mga lahi na raw ni Muhammad, Quraysh tribe na. Nagdadaw ako dahil may doubt naman ako, hindi naman na sa totoo lang baka pinag-iimbento na lang na naman ninyo yung dahil nagtatalo pa yung mga scholar nyo between Joktan and Peleg reviewin nyo yan, no? Meron kayong confusion yung mga scholar nyo dyan. So ngayon, imposible naman kasi sa parang nakatira, hindi naman sa may nakatira si Ismael So ngayon, yung sa amin, magkaiba ng nanay, kaya kulay blue yan. Si Sarah at si Abraham. Naging anak si Isaac. Naging anak si Jacob. Nagkaroon si Jacob ng 12 anak na lalaki. Ang tinawag na 12 tribes. Sa angka ni Aaron, sa angka ni Levi, no? Sa angka ni Levi, doon lumabas si Imran. Yun yung tatay yun yung tatay ni Mary sa Quran 3:35. That is the father of Mary in Quran 3:35, the Imran. No? You try to read Quran 34, Quran 3:34-35. Even though it is a ngayon kasi may lumalabas na dati walang ganun no? Ngayon nung lumabas sa internet, nilalagyan na nila ngayon ng takiya yung Quran nila na ito galing sa dugo ni Aaron, gano'n na. Kaya may sister of Aaron. So, gano'n na sinasabi nila, no? Yun di pagbigyan natin na sa lahing at sa dugo. Kaya lang, ang tanong, sino nga Imran? Na tatay ni Maria. Sa Quran 3:35. By tradition, by the trace of the past, to all the church forefathers, by tradition, the father of Mary is Jehoiakim. No? So, Islam, they are telling we are given Torah, but they are not in the history in the Goshen in Egypt. Ismail died already 200 years, 147 years old. But they stay in Goshen for 130 years. So, Ismail is not in the picture anymore, even Isaac. And Jacob is not in the picture. Because they are all mga inapo, no? They are, tawag sa mga inapo na lang yung sa tuhod, no? So, kayo man po kung nasa ang bansa man kayo mga Muslim, magtatagalog na lang ako para maintindihan ninyong mabuti yung aking gustong sabihin. Pa-translate nyo na lang dyan sa Google, no? Okay. So ngayon, sandali text sa akin
I'll wait for a while, a minute, because I have to attend somebody. So, sit down and relax. Give me 1 minute. I'll be right back. I shall return. MacArthur said. Okay. So, doon pa lang sa 70, sa Exodus 1, 5 to 7, they are 70. And I give you already the 70 names, those who are in Egypt, and they multiply. They become millions. No? Okay. So, that is another thing. They cannot... the Ishmaelites cannot tell us that they are given Torah. They lied. No? Okay, so haka-haka, kuro-kuro, wala palagay. May nakasulat lang na Torah, tanggap na nila. So, yun yung isang peking Moses nila. Hindi totoo na sila nabigyan ng Taurat. Okay? Pangalawa, doon sa Leviticus 11:4, yung Moises ng Muslim ay matigas ang ulo. Pinagbawalan silang kumain ng camel dahil sila rin matatalino. Magagaling daw sila, pero napag-alam ang mga mangmang dahil hindi naman pala naiintindihan yung by divided not the hope. Natawarin So, pinagbawalan kami nila Moises na kumain ng baboy at camel. Pero huwag kayo mag-alala, ting hapon lang naman kayo dudumi dyan. Kahit basahin niyo buong Leviticus 11, paglubog lang naman na araw, wala namang kaparusahan dyan na mamamatay, papatayin. Wala ho, bali dinudyos lang nito mga umimbento nitong mga religion natin baboy para lokohi tao. Magat may masakta mga Kristiyanong SDA dyan, wala akong magagawa, At mga Muslim din, halos Diyosin yun na baboy. So ngayon, ang sabi dyan, yung Moises ng Biblia, nagbawal ng camel. Yung Moises ng Islam, hindi nagbawal ng camel. No? Kaya sabi ko sa inyo, pag may iba ng istorya, hindi na siya yun. No? Ngayon, ang sabi ng Diyos dyan, because he chewed the cud, but divided not the hope. No? So, itong mga Muslim, gusto pa makipagdebate sa hope. Ang tatalino, Hindi na pala naiintindihan ko ano yung hope. Hope salat. Hopya. Ano pa nila yung hopya? Pagka yung tinapay na hopya, siguro yun yung hope. Ayan, doon sa Leviticus 11:7, and the swine, though he divide the hope. O, kita nyo
and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, is unclean to you. So paglubog lang ho ng araw yan, basahin yung buong Leviticus 11 na kahit makahipo, ay paglubog lang ng araw yun. Walang kamatayang binigay si Moises, tapos si Isaiah meron, hindi, kalokohan lang ho yun. Yung figurative symbolic ni Isaiah doon sa baboy at daga, hindi ho yun ay patungkol doon sa pagkain talaga ng karumal-dumal, yung hindi yun ay kasalanan ng mga Israelita at mga bansa na yung tinutukoy ni Isaiah. Dahil yung original na Moses, din nagbigay ng kaparusahan sa pagkain yan. Tandaan yan. Marami ka lang paglubog na araw. Tapos si Isaiah sumulpot na huli na magkakaroon. Hindi siya ang original nun. No? Ginagamit na Isaiah dahil sa pagpaparumi. Kaya meron pa rin mga panggatong ng tae ng tao, ganyan. Mga karumihan nila. Mag-aral po kayong mabuti. Ngayon, ang tututukan natin dito, those who divide the hope. No? Tapos, kasi nakipagdebate ang Muslim sa akin na matalino raw sila dahil daw yung paa daw nung kuko, yun daw sa may kuko ng camel daw, bitak daw. Patawa rin, Diyos ko. Ngayon, so inihanda ko ito na dahil matatakaw nga sa camel tong Muslim. Pinipicturean pa lalaki kita nyo na enjoy sila, di ba? Talaga nakasunod sila sa Diyos. Meron bang nag-hi dyan sa aking live? Wala pa nagko-comment, ano? Okay. So ngayon, tutuloy natin. Itutuloy natin na camel hoop. Tingnan nyo yung camel hoop, ano? Titigan nyo yung hoop, yung dalawang kuko. Hindi, dapat yung hoop na yan, yun yung nahati. Hindi yung balat na yan na nakikita nyo na bitak na akala nyo yan yung hinati. Hindi hoop, no? Dahil ang meaning ho ng hoop, ito. What is a hoop? A hoop is a hard, flexible covering that protects the toes of ungulate mammal. So, yung buong itim na ito, yan ang tinatawag na hoop, no? Nakukuha nyo? Kaya sabi ko, tatalino nyo eh. Ito yung tinatawag na hoop. Yan. Yan ang sinasabing hoop. Ha? Flexible yan, covering that protect the toes. Sabi, yung pinakabuong kuko nila. No? Ngayon, tingnan nyo yung baboy. So, di ba? Ito, yan yung tinatawag na isang buong hoop. Yan. So, nabitak yung mismong kuko na yan. You know? Kaya sinasabi, yung baboy, divided yung hoop. So, ikumpara natin doon sa hoop ng camel. Dapat ito yung na-divide. Nakuha nyo, isang buo itong kuko, tapos may na-divide dito yung kuko. Ngayon, yung Carabao hoop, tingnan nyo, kambukayan talaga ng baboy. Kasi nga, isang buong kuko yan. Yan yung nagko-cover protection sa ano nila. So, yan yung bibitakin. Ganun ho ang tawag doon, ano? Hindi yung yung pinakalaman na to, hindi ito yung sinasabing hoop na dinivide, no? Hindi ho yan, no? Kaya pati yung cow hoop, tingnan nyo, di ba? Yan ang sinasabing hoop, no? Sa protection talaga sa pinaka-nail nila yan, no? Cow hoop yan. Kaya nga sabi doon, yun pong hoop na yon ay ganon ang ibig sabihin, hindi ang koko na gaganyan dati na-divide dyan isang ganon tapos nabitak na ganon. Ano? Okay, so matatalino nga po scholar nila sa hoop eh. Okay, yung pong Moises nila sa Quran 7:1-3 napakatalino rin po. Napakatalino magsinungaling, sabi dyan, no? Sabi dyan, so we flood them with floods. Talino talaga. Yun daw pong 10 plagues of Egypt. May mga baha, ano? Ayan, no? Sabi dyan, may mga baha. We flood them with floods. Sabi nga, no? Talino talaga. Kahanga-hanga,
Isipin nyo, napakalumang istorya. Tapos iniimbentohan lang ng pinipilit lokohin yung tao doon kanilang aral eh. Hindi naman nila maluloko yung mga nag-aaral, ano. Dahil nga Diyos nga ng pasimula't wakas. So, kung ano yung ipinipid ng Diyos sa pasimula hanggang wakas na istorya na siya ang Diyos, dapat to, walang contradiction maging sa history, genealogy at geography, no? Eh, itong si Allah, kung ano-ano pinaggagawa, nagpalabas ng style na palagi si Muhammad Uthman lang to eh. Eh, yun daw pong 10 plagues ng Egypt eh, may baha. O, i-research nyo ngayon kung yung bang 10 plagues salot ng Egypt eh may mga baha. So we flogged them with floods. Lupit. So ngayon, by history, ito po yung 10 plagues of Egypt. Ano? The Nile River turned to blood. Walang baha. Maraming palaka. Dito yung mga talata. Post nyo na lang. Pero ng mga lies. O yan. Flies. Disease and pestilence of the livestock. Mga pigsa, boils, thunder, hail, lightning, locusts, and darkness, and all the sons, all the firstborn son and animals was killed. That is what we call Pascua. Okay? That is the Passover lamb. And that, so, wala po, no? Pinagluloko lang po kayo ng Quran na binahaba. Sila, yung mga tao daw ulit binahaba, ano? Floods eh, may letter S. So, daming baha niyan. With flood. Ganun na lang sana eh. Kasi wala ho talagang istorya na parang nagkaroon ng parang istorya ni Noah doon. Ano? Baka ho nahilo si Allah, akala niya si Noah yung kinukwento niya. Si Moises pala. Ano? So ngayon, yung Pasko, yung pagpatay sa panganay, ayan na yun, sinasabi ko sa inyo. Yung bristle eat, pagpatay ho nila yan. And that shall you eat with your loins girded. And that is the Lord Passover. Yan yung pagpatay ng love. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. When they see the blood, I will pass over you, and plague shall not upon you, to destroy you and smite the land of Egypt. So, hindi po pinatay ng Diyos yung mga anak na mga hayop noong mayroong dugo ng lamb. At yung lamb po na yun ay dumating sa mundong ito. At yun ang pinagdidiwang ng mga Israelita taon-taon sa ika-14 na araw ng Abib at Nisan, dahil ang inutos sa kanila ng Diyos na mag-alay ng tupa. No? So, taon-taon ginagawa nila yan. Ang Muslim walang Passover yan. Yung pong Pasko, akala Muslim, Pasko. Hindi ho ganun. Pati nalalaan tupa yun, at ito yung lamb ho na yan. Yan yung Lamb of God na tinatawanan ninyo na pinatay. That was prophesied kung sino'y dumating. In Acts 22:14, that is the God of our ancestor who became man. And as you can see, in John 19:20-21, it was written in Hebrew, Greek, and Latin. And these are the first letters. These are the first letter from Hebrew. Reading Hebrew is from right to left. Okay? So this one, from right to left. Okay? So going to the right, you can see this one. From right to left, I told you, from right to left. Get the name here. See? It is here. And this one is there. Okay, this is wrong. So that's the meaning of Yeshua Nasri V'Melech HaYehudim. Okay?
That's the name of our God. It was hidden in Tetragrammaton. It happened that on the top of the cross of Yeshua, they put in Re. This one. In Re. Okay? That is Ilocos Norte, Region 1. That's why they said in Re is Ilocos Norte. It says Nazareth said for him. I don't know that. But in the first place, if they put on the top of the cross of Yeshua is the Hebrew, so maybe since from the beginning, you will find the Tetragrammaton is on the top of the cross. That's how evil hide the truth. Okay? So now, Yod is Y, H and B, Yod He Vav He, okay? It's like a human. This is the head, this is the arm, this is the body, this is the feet. Head, arms, body. So the God become man. As you can see, Yod, there is a hand here. Yod He, it is in ancient pictograph, not on letters, I told you. So behold, the nail in my hand. See? So in the name of God, there is a nail already. Behold, the nail. Behold, the nail in my hand. Okay? Yod, my hand. Yod He. Behold, there is a nail. So, something like that. So, that's the name of God. Okay, so visit my website here. And you post and watch and visit those links, okay? So, that's the real story of the Lamb. Okay? Why there is Moses in the scripture. Okay, so before you forget, summary, Moses of Islam is fake because there's no floods in the 10 plagues of Egypt. In Quran 7:133, there is flood. Then they will tell you, go back to Arabic, go back to Arabic. We need to read the tafsir about that verse. Where you put, since 750 AD, there is a Quran with English translation in it. You are fooling people. The original Quran in Arabic should be translated to another language, and that should be like original. It should be the clone of original. See? You are trained people in English, in Tagalog, in Islam. Then, once they found out that there is an error, doon sa aklat na humubog sa kanilang isipan dahil akala yun ay salita nga ng Diyos. Pag nagbasa ako ng Tagalog, nanamnamin ko yung Tagalog dahil yun ang salita ng Diyos. Hindi naman pala totoo. Nagulod anak ni Noah. Iba-iba tatay. Kaya ilalaki pa nung lahi, 90 feet. Tawarin. Kasi, itong kaya ka sa Arabic, huwag kayo magbasa ng Quran. Yung mga nagsipag-aral, kagagaling na. Yung langhop, hindi pa alam. Tawarin. Ay, nako. Kawilhop, karabaw-hop. Yan. Dibati pa kayo sa hop. Mag-aral kayo. Okay, so maraming salamat po sa mga matatakaw sa kabel dyan, ano? At magaling kayo eh, di ba? Ito yung paa. Yung paa ba sinabi doon? Ang tinabi din yung hoop. Okay, so napatunayan po natin mga minamahal na peki na naman ng Muslim, ng mga Islam na to. Nagkalat na naman ang mga matitigas ang ulong Moises. Binawalan kumain ng camel, hindi daw sila binawala. Peki!
Peking Moses, no? Okay. Hanggang dito lang po at naputol ko ng aking live. Nawa ay peace be with you all. Maging masaya ka sa buhay nyo. Makakilala nyo yung tunay na Diyos. Nakakaalam ng simula't wakas. Walang pagtatalo. Pag sinabing silot, meron yun. Namunit ng mga bita. Mga lugar, meron yun. Sa Quran po, wala yun. Wala lahat. Wala kahit isa na matinong aral dyan. Marami pa akong susunod na video, no? At makikita ko sa inyo talagang puro peke at pinagkakalat ng Muslim na yan. So, it's po again si Mr. Armand De Castro. Ng Patripassionism belief, this is not a sect. This is a belief. The name of our church is Yeshua HaNasri. That is Yeshua, the God of Israel. So muli, hanggang sa muli, maraming salamat sa mga nanood, mga nagtiyaga at nag-aral. Nawa po ay gumising kayo. Gumising kayo mga Muslim. Sa lahat ng nakausap ko para bang may sanib na lang Hebrew 5:7, Hebrew 5:7, Hebrew 5:7, Hebrew 5:7. Niligtas, Hebrew 5:7. Sige, basa Hebrew 5:8. May tiniis. Nag-suffer, iyak Ano ba naman niya? Pinagsisirain niyo si Pablo, nakahula yon. Paul is prophesied in Isaiah 49:1-6. Philippus 3:5. Review 8. Was circumcised 8-year-old. Philippus 3:5. And he is under Benjamin. The one in the 12 tribes of Israel. Pablo kayo ng Pablo. Mag-aral kayo mabuti. Paninira. Hindi si Pablo author niyan. Yung ang Acts, hindi na si Pablo nagsulat ng Book of Acts. Remember this, the Book of Acts is not authored by Paul. But Ali Javier said in our debate that the one who write the Book of Acts is Paul and Saul Pablo. Tawarin. Galing yung makalat ng Marites. Sabi ko na rin, ang nagsulat ng Acts ay si Saulo, si Pablo, Mangmang, si Lucas. Luke is the author of the Book of Acts. I have a summary of Google Earth in the journey of Paul. You visit Patripassionism belief and you type Google Earth and you can see the Google Earth journey of Paul from Damascus, from Jerusalem going to Rome, no? When it says Malta, the small island, Malta, very small island. Or you type now in Google Map, if Malta is a big island. Okay, nagpapaniwala agad sa chismis, ano, sa marites nitong mga Muslim na ito. Kadadali niyo magtahi-tahi na kasinungalingan na. Bakit? Ilang ba anak ni Moise ni Noah? 3 lang ba anak ni Noah? Ayun nga lang nakasulat. Ba't tumigit kayo sa nakasulat? Bakit? Nakita mo ba si Adam? Nandun ka ba nung time ni Adam? Na 90 feet yun. Bakit? Ba't yung mga tao ngayon maliliit, doon tayo nang galing. Hindi na butata ka. Palpal kayo sa mga katwiran nyo. Ay, naku. Umayos kayo. Ayusin yung buhay nyo. Puro galit yung nasa puso nyo. Kaya yabang nyo, kala nyo, tama yung Diyos nyo. Pili nyo, mabanal kayo. Tama yung nilulurin, tinuturan nyo. Yan, 60 idol yan, andyan. Andyan pala yung spirit yun sa Kaaba. Hindi nyo naman sinira yung bahay. Pasakin nyo yung kubol na yan. Makawala yung espiritu niyan. Yung ginawa, inasak nyo yung mga revolto. Andyan din natin yung espiritu niyan. O, di, andyan din bahay. Kompleto yan dyan. Ay, nako. So, saliksikin nyo yung mundo kung totoo, ha? Sabi ko nga sa inyo, there is a bakas ng lumipas. No? Hindi nyo maloloko ang Bible.
Never. Dahil for how many thousand years, yung GPS ang sumunod sa Biblia. Tandaan niyo. Hindi ang Biblia ang sumunod sa GPS. Tandaan niyo yan. Bakit? Yung halimbawa, Beersheba, type nyo. O, di ba? Bakit may Beersheba? O, nakapagtipan siya kay Abimelech. O, di nandiyan yung Beersheba. Hindi naman sumusulpot yung lugar na yan. No? Okay, so maraming salamat po ulit at okay, nagpapaniwala dyan sa Moses ng Muslim na pwede na rin kumain ng camel, magagaling sila sa hope, walang Pasko, may Pasko, no? Tapos mayroon pa raw baha doon sa Egypt. Iba hong Moses yung istorya na yun, no? Kaya nawalang ho yung may baha na yun. Sabi ko nga sa inyo aralin nyo yung alam nyo ang alo sa Egypt, baka tayo ninuwa, binaha. At ikaw, maraming salamat, no? Nakasulat naman sa Acts 2 yan, na ang Diyos ay tatawa sa inyong kamangmangan. Bali, sa biyaya ng Panginoon, bigyan tayo na ipahayag ito sa inyo, talagang matatawa rin naman ako. Nga, kung alam nyo naman katawa-tawa ni aral nyo, lumayas na kayo dyan. Ilalabas talaga, aralo ng baliw yung mga nandyan, 90 feet family, gano'n. Tinuon nyo na lang lahat na utak sa aral. Ganyan kayo Madali kayo magalit, madali kayo rebelde. Walang pag-ibig ho dyan sa Quran. Puro kasi nungalingan ho nandyan. Sige po at maraming salamat. Papaalam na ako sa Judas 1:25. Saliksikin nyo yung mga talata ng Quran nyo. Tapos tingnan nyo yung mundo. Research kayo kung totoo. So maraming salamat sa mga nanonood at sa manonood pa. Goodbye. Magbago po kayo lahat. Peace be with you all. Stop the war.